ngayon na bahagi po ng ating gawain ngayon. So, tayo po muna ay magpasalamat sa Panginoon at dakilain natin ang Panginoon sa oras pong ito, no, sa ating pong pag-aaral at patuloy na makilala natin ng lubos yung ating pong Diyos na pinaglilingkuran, ating Ama. So, kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po manalangin, aming dakilang Diyos. Salamat po sa gabing ito na kami po ay bahagi muli ng pag-aaral ng gawain sa aming pong discipleship. Lord God, na makilala kang lubos, yun po ang pinaka-importante, Panginoon, sa tunay at katotohanan ng ang karakter mo, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandoon po yung kanilang pagnanais. At isang malaking bagay, Panginoon, ay para kami mas matuto. May mga bagay kami kailangang i-unlearn. Alisin, Panginoon, nang sa gayon ay tanggapin namin, O Diyos, ang katotohanan na nasa inyo. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So, praise God. At clear na po ba? May screen po ba dyan sa inyo? Nakikita po ba natin? Amen po. So, yun. Okay po. Tayo po ay pagpapatuloy sa ating pong spiritual maturity, no? Or growth. No, pag sinabi pong spiritual maturity or spiritual growth, no, ang lumalago po sa atin ay hindi yung spirit natin, dahil ang ating pong spirit, it's already established, no? Yung ating pong mga espiritu po ay perfect, no? Ayun po yung new creation na natanggap po natin nung tayo po nagkaroon ng relasyon sa sumampalataya sa ating pong Panginoon. So ano yung lumalago po sa atin? Yung understanding, no? Yung ating pong knowledge about Christ. Kaya pagka sinabing spiritual maturity, ay pumapatungkol po sa paglago sa kaunawaan, no, sa kaalaman patungkol kay Kristo. Dahil ang sabi po ng Biblia, no, ang nais ng Diyos, kalooban ng Diyos na lahat ay maligtas at ang pagkatapos po noon ay makasumpong doon sa kaalaman, no, knowledge of truth. At ito po ay patungkol sa Panginoong Kristo. So yun po ang dapat na kasunod. Kaya noong nakaraang topic po natin, ito yung ating pong stages. Natural man, babes in Christ, the carnal man, and the spiritual man. Last Thursday, pinag-usapan natin yung natural man, no? Ano ba ang natural man? Ibig sabihin po nito, ito yung mga taong hindi born again, no? Pag sinabing natural man, sila po ay nakadepende lang sa mga natural na kaparaanan, no? Yung ibig sabihin, bago sila maniwala, kailangan nakikita muna nila, nararamdaman muna nila. So dahil bakit hindi nila kayang i-perceive anumang bagay ang mga spiritual na bagay ng Diyos. So bakit? Dahil sila po ay in the first place disconnected sila sa source ng ng spirit, no? Kundi sila po ay nandun outside sa relationship, sa relasyon natin sa relasyon sa Panginoon. So yan po yung katayuan po ng natural man cannot receive the things of God. So ano po yung pinaka-importante na mayroong power para sila po ay makapasok doon sa sila po ay magkaroon po ng mabuhay ang kanilang spirit. Kailangan pong may preach po ang gospel. Dahil po ang gospel ang siyang meron pong kapangyarihan para ang tao po ay magkaroon po ng salvation. So after po no, natural man, wala pong relasyon ito sa Diyos. And when it comes na preach na ang gospel doon sa buhay ng isang tao, no, because the gospel mayroon tong power unto the salvation, siya po ay sumampalataya, dito po pumapasok yung tinatawag nating babes in Christ. Naging mga sanggol kay Kristo. So yan na po ang kalagayan po niyan. At ito po ang ating pong naging kalagayan nung tayo po ay nagkaroon po ng pagsampalataya, pagkilala, ng pagtugon doon sa ating pong Panginoon, the babes in Christ. So, samahan niyo po muna no, sa 2 Peter chapter 3 verse 18.
Ang sabi pong gano'n, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity." Sa Tagalog po, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob, no, ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo at sa pagkilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Kaya pag-usapan po natin ngayong gabi po, it's about babes in Christ, learning the knowledge of Christ. So yung natural man, wala po itong kaparaanan, no? Hindi niya wala po siyang kaparaanan upang maunawaan at magkaroon po ng kaalaman about Christ because he is natural, disconnected po siya. Pero ang isang babes in Christ, yung ipinanganak na kay Kristo, yung sanggol kay Kristo, meron na po siyang kakayahan upang maunawaan ang kaalaman kay Kristo because he is connected na. Doon na siya, connected na siya sa divine source na ang ating pong Diyos. Okay? At ito po yung ating objectives. No? Una, ma-establish si Christ bilang tanging source ng spiritual nourishment. Na pag sinabi pong nourishment, spiritual nourishment, wala pong ibang source kundi si Christ lang. Maintindihan po ng bawat mananampalataya na ang growth ay nagsisimula doon sa accurate, no, yung malinaw at eksaktong pagkilala kay Kristo. Hindi doon sa mga religious activity o performance. So that's the first thing, no. Pangalawang bagay, matulungan ang mga mananampalataya na ma-recognize o maintindihan kung ano ang meron sila kay Christ. So para maging effective ang faith through clear understanding, yung epignosis, at makalipat mula sa striving papunta doon sa confident ng rest sa finished work ni Christ. No? Bilang isang mananampalataya, we're not striving para tayo po ay maligtas. No? Tayo po ay nagre-rest doon sa finished work ni Christ. So pangatlong bagay is yung ma-develop ang discernment. Pag sinabi pong discernment, ito po ay mapatungkol po doon sa naiintindihan niya na, nadidiscern niya na yung maling katuruan at yung katuruan kay Kristo. So that's the meaning of discernment na po yun na binabanggit po sa Bible. No, hindi ito yung mga bagay na pakiramdam na nararamdaman po natin, no. Ito po ang pinatutungkulan po ng discerning, no. Walang iba kundi makita po kung yung mga maling aral at yung makita ko yung aral ay ito ba'y nakakonect kay Christ or more on organization, more on experience, o more on sa kanilang ginagawa. No? Kapag ganun po ay nadidiscern na po yan. No? Yun po yung kailangan ma-develop po sa atin. Pag sinabi pong discernment. So ma-develop po yung discernment laban sa mga teachings na sabdi inililihis ang focus mula kay Christ. Hindi natin nararamdaman. May kakatiting, kakaunti na tayo po ay dahan-dahang na nalalayo doon. Saan? Yung focus natin mula kay Christ. Kaya para manatiling grounded sa grace, nakadepend kay Christ, at maiwasan yung performance-based o mga distorted na spiritual growth. So, ayan po yung ating mga objectives na po. Kaya, babes in Christ, no? Tulad po ng isang sanggol, no? Natural po na sa mundo na hindi mabubuhay o lalago kung walang gatas bilang pangunahing pagkain at sustansya. Kaya ang isang bagong mananampalataya ay hindi maaaring lumago kung wala siyang tuloy-tuloy na spiritual na pagkain. Ngunit, no, yan po yung kalagayan pagdating po sa natural, no, yung natural. Ngunit hindi tulad ng physical na pagkain, meron pong iba't ibang uri o lasa ang pinagmumulan. Kaya ang spiritual na paglago po ay hindi nakasalalay sa maraming source o iba't ibang sistema. Bilang sa atin po, no, sa natural nating katawan, may mga iba't ibang uri po tayo, no, iba't ibang uri ng mga sustansya na kailangan po nating kainin, no. Meron hindi lang puro mapatungkol sa isang category, no. Marami tayong source.
no, maraming pinagmumulan ang pagkain sa natural para lumago tayo. Meron pong kailangan ng protina, kailangan po ng mga carbohydrates, o kailangan po ng mga bagay na kailangan po na kukumpleto dun sa katawan natin. No, kaya nga napag-aralan po natin ng mga tayo po yung mga bata, no, yung go, grow, and glow. Iba't iba po kasing category po ang nutrients na kanilang binibigay. Pero as in spiritual, no, hindi siya kagaya ng natural na meron pong iba't ibang source para po tayo ay lumago, no? Kaya ang paglago po ay hindi nakasalalay doon sa maraming sources at iba-ibang sistema. Iisa lamang po ang tunay na pinagmumulan nito doon sa spiritual. Iisa lang ang nagbibigay ng buhay at paglago. At sino yon? Walang iba kundi si Jesucristo mismo na nakahayag sa kanyang salita. Kaya ang paglago po, no, spiritual, ay ang pinaka source at wala na pong iba ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya lahat po ng tunay pong spiritual na sustansya ay nagmumula sa Kanya. Nakasentro kay Kristo at sa Kanya rin bumabalik ang lahat ng tunay na paglago at pagkaunawa. So, dun sa journey of a new believer, no, sa atin, the first and the most essential step natin ay immediately ay hindi yung doing things for God. No, madalas kasi ayun kaagad yung ayun yung bagay na isinasaksak sa isip ng isang bagong mananampalataya na ngayon ikaw ay bago ng mananampalataya, na ngayon ay ikaw tumanggap na sa Panginoon. Kaya kailangan gumawa ka ng mga bagay para sa Diyos. Parang ganun kaagad yung isinasaksak sa isip natin. Kaya ngayon, ano pang gagawin po niya? Ay di gagawa siya ng sa tingin niya mga kaparaanan para maging karapat-dapat sa Panginoon. But yun po ay mukhang magandang suggestion lang, magandang simula. Pero ito po ay hindi po ito yung pinaka dapat nating simula, kundi tayo po ang pinakauna, but first is knowing who Christ. Makilala kung sino si Christ and what He has already accomplished. Kasi napunta kagad doon sa self sa self-focus, self-effort. Kaya more on me, more on I, more on you. Patungkol kaagad sa ginagawa po natin. Pero ang paglago po ay hindi doon sa bagay na ginagawa, kundi una, makilala mo muna yung pinanggalingan ng buhay natin, si Kristo. No? Yung pinagmulan at ano yung bagay na na-accomplish niya. Dahil ang spiritual growth ay hindi po nagsisimula with performance but with revelation. Ano yung revelation? Makilala po si Kristo. Maunawaan si Kristo. Kaya ang unti-unting pagbubukas ng isip at ng puso sa katotohanan about Jesus, and this is where the first foundational truth begins. So doon po nagsisimula, no, ang kailangan po ng isang mananampalataya. So tingnan natin, no, dahil kailangan natin lumago at ang isang tao ngayon ay nasa kay Kristo na, no, pinanganak na siya. Siya ngayon ay babes in Christ. So the only diet, pag sinabing diet, ito yung kailangan niyang food. The only food is Christ. No? Christ is the only diet. Gaya na sinabi natin kanina, hindi kagaya ng ating physical na katawan, marami tayong diet na kailangan. No? Kapag gusto mong magpapayat, meron kang kailangan kainin, meron kang dapat iwasang kainin. Pero kung gusto mo naman magkaroon ng laman, magkalaman-laman, merong tamang pagkain naman na dapat kainin. So, ganoon. So, but in spiritual, hindi nga po ganoon. No? Christ is the only diet. Si Kristo lang po ang siyang ating pong pagkain. Pag sinabi pong pagkain, hindi naman ito yung literal, kundi yung ating pong pagkaunawa, yung pagtingin, kumbaga kinikilala natin siya, nauunawaan natin siya. So that's the meaning of food, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, no, kainin niyo yung aking laman at kainin niyo yung aking dugo. So hindi ito yung patungkol physically, no? Ito po ay concerning doon sa knowing Him
So pag sinabing knowing Him, yung knowledge about Christ. Kasi maraming napunta kaagad, no? Na akala nila ang paglago, kailangan marami akong part sa ministry, parang kailangan, marami na kaagad akong, verse na alam. Kaya ang nangyari, may mga verses na alam pero hindi alam ang tamang, kahulugan, yung interpretation. Bakit? Kasi doon dinala, doon kaagad dinala. So, marami pong nagsisimula, yung gusto kaagad ng involvement. So, hindi hindi naman masama ang lahat ng 'yan. Pero kung doon natin ibe-base, 'no, yung ating, yung growth spiritually, ay maling lugar yung ating pong sinisimulan. Wrong foundation po 'yon. Dahil ang kaisa-isa at wala ng ibang, ah, food, 'no, is na only diet, walang iba kundi si Christ. Siya lang. Kay Christ kailangan maintindihan muna natin yung Kristo. Kaya marami ngayon, 'no, until now, tumagal na sa panahon, hindi nila kilala yung Christ kahit sila po ay mga born again believer. Napako ang kanila pong paniniwala about doon sa kanilang mas alam po nila yung kanilang organization, mas alam nila yung kanilang ginagawa sa church, mas alam nila yung bagay na, kinabibilangan nila. So, pero pag tinanong yung about Christ, yung true nature ni Christ, yung true character ni Christ, ay doon po nagkakaroon ng problema. Kasi hindi na-introduce ng tama si Christ. Kaya marami po ang maling pagkaunawa about kay Christ. So kaya tayo po, no, ini-establish natin 'yan. Pinakikita muna natin yung stages, no, ng isang tao. No, tayo naman ay sigurado na tayo ay hindi na natural man dahil tayo po ay meron ng relasyon sa Diyos. At siguro yung iba ngayon nasa position po ng babes, no, but yung iba ay hindi ngayon lang sumampalataya. Tumagal na po sila. So Ephesians chapter 1 verse 17. Ang sabi pong gano'n, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. And I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you may know. Ano po, pag sinabi pong know diyan, it's about yung pagkilala sa Panginoon, hindi yung kilala lang, kundi yung accurate, yung precise, yung exact, yung perfect understanding about God. Now, what is the hope of His calling and what is the wealth of His glorious inheritance in the saints? So yun po yung binabanggit sa Tagalog po. Ang sabing ganon, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritong karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos. Yung wisdom and knowledge upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. God's design for every believer is not first activity. But ano yung dapat? Yung illumination, yung maliwanagan. So, yan po ang design ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi ito yung mga religious motion, but yung accurate and precise knowledge of Christ. So, dapat yan po magsimula ang isang mananampalataya. Magkaroon po ng kaliwanagan, no? Magkaroon po ng accurate and precise knowledge of Christ. Kasi nga, yun po tayo ay ipinanganak kay Kristo. Wala akong ibang paraan, tayo rin po ay lalago kay Kristo rin mismo. Wala na po ibang source. Kaya, yun po yung kailangan po nating maunawaan ng isang mananampalataya. Ano po yung bagay po na yun? Ito po yung isang pagkilala na yung eksakto at hindi distorted. No, alam na naman natin distorted. Nagkaroon po ng ibang kahulugan na yung natutuwis po yung truth about Christ. Ano pa?
malinaw at hindi speculative. At ito po ay rooted saan? Sa finished work ng Panginoon. Ito po ay pagkilala doon sa eksakto at hindi distorted, malinaw at hindi speculative. No, nakakalungkot po, may marami pong mananampalataya, nabubuhay sila doon sa mga speculative lang. Yung parang akala nila, yung akala lang nila. So may mga pinaniniwalaan, meron pong pinaniniwalaan ng mananampalataya na ang kanilang basehan lang po ay yung kanila pong yung parang akala lang nila o kumbaga parang na-share lang din sa kanila o parang ayun lang din alam nila pero hindi po supported ng scripture. At hindi ito po ay hindi nare-reveal si Christ. Kaya yun po ang isang bagay na kailangan pong maitama sa mga mananampalataya. Ano pa yung mga mali na yung mga kailangan po ay rooted dun sa finished work ni Kristo. Bakit kailangan natin maintindihan po yun? Maugat tayo. Bakit? Kasi doon sa tinapos na gawa ng Panginoon sa krus, marami pong nangyari at marami pong bagay na nabuksan para po sa mga mananampalataya. But still, yun po ay hindi pa rin alam at hindi pa rin naunawaan ng mga ibang mga mananampalataya. So, example po, no, doon po sa distorted thinking, no, na minsan parang pakiramdam nila that God rejects, no, when tayo po ay halimbawa mag-fail tayo, no? Yun yung bagay na minsan natin baka pagka nag-fail tayo, nire-reject tayo ng Lord. But in Christ, there is no condemnation. No, even when I fail, sa Romans 8:1, no, sabi ganoon. And God continues to deal with me and His child in love, so not as an enemy. So tayo, no, minsan, akala natin sa mga panahong kamalian natin, nagkaroon tayo ng mga wrong decision, nagkaroon tayo ng mga wrong action, nagkaroon tayo ng mga maling hakbang, mga maling pananalita. Akala kagad natin, no, na ang Diyos ay parang nandun sa posisyon na i-condemn ka niya, i-reject ka niya. So, yun po yung distorted character ng God. But our God, hindi ho ganon. Siya po ay nandoon pa rin yung pagdidil niya sa atin, continuous dealing with you and me as child in love, not as an enemy. Ano pa yung isang bagay po, yung mga speculative thinking. Maybe God stopped loving me because I sinned. No? Parang bang pagka may nagawa kang kasalanan, ay nahihinto yung pag-ibig ng Diyos sa atin. But the clear truth, God's love is secure in Christ. Yung pag-ibig ng Diyos ay nakasecure kay Christ. Kaya yung mga failures do not change our position as child. Sabi sa Romans 8:38-39, no? Yung ibig sabihin yung pagiging anak natin, no, ay hindi po ito nag-iiba ng posisyon dahil lang sa nakagawa ka ng kasalanan. No? Before nga tayo makagawa ng kasalanan, ay tayo po ay meron ng Kristong namatay po sa atin. So yun yung mga bagay na distort, mga speculative na kaunawaan patungkol kay Kristo. And ano pa yung mga nakaugat dapat sa finished work, no? Ano yung mga sa tao ang sinasabi nila, kailangan natin mag-suffer ng more before God will accept, no? Kailangan mo munang magtiis hanggang wakas para tanggapin ka ng Panginoon. Parang ganon. But the finished work, truth, Christ is already secured our acceptance through His finished work. Ibig sabihin, yung ating pong acceptance, yung pagtanggap sa atin ng Panginoon, ay nakasecured na po ito dun sa finished work niya, that I live from the acceptance, we are live from the acceptance, not for it. No, hindi tayo nabubuhay para tanggapin. Tayo po ay nabubuhay bilang isang tinanggap. So yun po yung kailangan na ilan lang po yan na kailangang ma-correct po sa mga distorted, mga speculative na naging paniniwala po nila sa buhay. Kaya bilang mananampalataya, hindi tayo unang dinala doon sa system na kailangan gumawa. Kailangan meron kang mapatunayan, kailangan meron kang gawin, kailangan may mga bagay kang sinisimulan.
Hindi ko tayo din doon nilagay ng Panginoon, kundi saan? Sa tamang pagkilala kay Kristo. No, ang sabi nga sa verse, no, ang kalooban ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. At pagkatapos nun, dumating sila doon saan? Sa pagkaunawa, no, magkaroon ng kaalaman doon sa katotohanan. So yung katotohanan concerning to yung know doon kay Christ. Ibig sabihin, yung perfect, yung accurate, yung exact. Bakit? Kasi nung panahon po nila ay they are still living doon saan? Doon sa Diyos na hindi nila talaga kilala. But si Christ is the perfect revelation ng God. No? Hindi siya representative. Siya mismo yung God na dumating upang i-represent, hindi i-represent, upang i-reveal. Kumbaga yung bagay na hindi nila kilalang Diyos before, ay maunawaan nila through Jesus Christ. So kaya kung gusto natin makilala ng lubos ang Diyos, kailangan makilala natin si Christ. Si Kristo po ang ating pong pinakasentro. Hindi tayo unang tinawag para mag-perform, kundi para makita makita natin kung ano yung totoo at tama. Because spiritual growth is governed by revelation accuracy. Again, pag sinabi pong revelation hindi ito yung bagay na parang nakaupo ka lang tapos parang may naisip ka, inireveal sa'yo ng God. Hindi po ganon. No? O kaya ay yung revelation na parang hindi po connected doon sa Panginoong Kristo. Hindi. Pag sinabi pong revelation, wala akong inire-reveal kundi si Christ. Inire-reveal si Christ sa Scripture, inire-reveal si Christ kapag binasa mo yung Bible, nare-reveal si Christ. So that's the revelation. Nare-reveal yung character niya, nare-reveal yung nature niya, nare-reveal yung true God. Hindi yung God na naipasa lang, God na hindi naman naiintindihan talaga, yung God na distorted. So yung revelation po, nagkakaroon po ng kaunawaan doon sa katotohanan kung sino ang Diyos. That you cannot grow beyond the clarity of what you truly know about God. Dahil ang spiritual growth po ay nakasalalay sa tama at eksaktong pagkahayag ng katotohanan. Hindi ka maaaring lumago lampas sa kalinawan ng tunay mong pagkilala sa Diyos. So Christ is the one option in the believer's diet, no? Hindi siya one option, kundi he is the exclusive source of it. So ibig sabihin, hindi po option si Christ, kundi siya lang po talaga ang exclusive source ng alin? Ng paglago ng isang mananampalataya spiritual. The first nourishment of believer is not service, but yung accurate revelation and precise knowledge of Christ. Bakit napaka-importante nun? Kasi marami po ngayon nagsimula kagad na mag-serve sa Panginoon. Gumawa para sa Panginoon, maglingkod para sa Panginoon. So parang hindi naman po masama ang lahat ng yun, pero ang pinaka-importante po dapat simulan ng isang mananampalataya ay lumago po siya dun sa accurate revelation and precise knowledge of Christ. Yung makilala niya muna. So paano nangyayari po yon sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. So ibig sabihin, naipahayag, na ituturo, gaya ng binanggit po ni Paul, no, na sinabi niya, ay kung ano yung natanggap naming kapahayagan, ay siya naming pinahayag. So ibig sabihin, ano yung na-reveal sa kanya ng Diyos, siya namang i-reveal niya at inihahayag niya. Yun naman po ang tinuturo ni Paul. So ganun po, no? Kaya hindi natin masisisi, no? Dahil kapag ang isang tagapagturo din ay hindi rin niya naunawaan at na-reveal na yung revelation ng truth about Christ sa kanya, so wala rin po siyang maituturo na about truth about God. Ang tuturo lang diyan is more on kung sino si God, pero yung accurate, may mga distorted na naituturo about Christ. Kaya gaya ng mga pinag-usapan natin, no, pagka siguro isang bagay, no, akala natin pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, naniniwala tayo na pinapalo tayo ng Diyos. So isang bagay po 'yon na distorted, twisted 'yon sa nature ng ating God. So hindi po namamalo ang ating pong Panginoon, no? Hindi namamalo ang Diyos.
So iko-connect yun, di ba, dinidisiplina tayo ng Diyos pag nagkamali tayo. So the word discipline, no, sa original meaning po niya is hindi po yung discipline na akala natin. Pag sinabi pong discipline sa original pong meaning is to train. No, ganun po siya. No, tinitrain. Ibig sabihin, paano ititrain? Through teaching. Through ano? Through preaching. Ibig sabihin, yung training dun sa righteousness. Ibig sabihin, di ba, nagkamali ka. Yung discipline na tinuturo po doon, hindi yung pinalo ka ng Diyos, hindi ganon. Naakala natin kapag may problema, ang God ang nagbibigay dahil meron siyang itinuturo. That is the twisted, distorted, mga speculative na teaching about God. So hindi po nature ng God po yun. Kaya importante nga na maunawaan natin yung God. No? Kaya pag sinabi pong dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi yun tungkol sa pagpaparusa, pagpapahirap, bigyan ka ng sakit. No. Training into right. Training. No? Saan ka ititrain? Doon sa righteousness na meron ka. Paano ititrain po? No? Paano ka ititrain? Ibig sabihin, sa pagkakamali mo, ang Holy Spirit always nagre-remind sa atin that you are a righteous person in Christ. Hindi niya tayo kinokondem. Walang ibang tinuturo ang Holy Spirit kundi kung ano yung bagay na patungkol kay Christ. So ibig sabihin, kung sino tayo kay Kristo, yun po yung bagay na ibinibigay sa atin po ng Holy Spirit. So again, hindi po namamalo ang Diyos. Siya po ay wala pong dual character ng God. Hindi siya pwedeng mabait tapos pwedeng masama. Hindi siya pwedeng light, hindi siya pwedeng darkness. So wala pong ganun ang ating pong Panginoon. Kaya kailangan ay tayo po ay ay nauunawaan natin yung eksakto at hindi distorted, malinaw at hindi speculative. At higit sa lahat yung rooted sa finished work ng Panginoon. So ang discipline sa atin ng Panginoon is to train. No, yun po yung tunay pong meaning po niya doon. Na turuan po tayo, i-train po tayo doon saan? Doon sa righteousness na meron ka. Kasi bakit kailangan natin matrain? Nasanay nga tayo sa mga bagay kung saan. Dahil ang righteousness is a gift for us. Kumbaga, ito yung bagay na meron ka in your spirit. Ngayon, kailangan para mailabas mo to, maintindihan mo. Maunawaan mo yung righteousness na yun na nasa iyo. Maunawaan mo yung forgiveness na nasa iyo, maunawaan mo yung anointing na nasa iyo, maunawaan mo yung favor na nasa iyo, maunawaan natin yung all spiritual gifts, no, or all spiritual things na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So yun yung kailangan mabuksan, no, yun doon sa ating pong isip. Dahil kapag hindi natin kilalang lubos ang Panginoon, ay mabubuhay tayo ng salungat doon saan? Sa Diyos na totoo. At nabubuhay tayo bilang isang parang kailangan meron akong i-prove at patunayan. Kasi nga bakit ganun ang kailangan gawin? Dahil yun po ang naituro. Kaya the only diet, walang iba kundi si Christ. Kapag kilala mo si Christ, doon po nagsisimula ang paglago. Pero kung hati-hati ang pagkilala mo sa Christ, ang spiritual growth o spiritual maturity ay hindi pa dumarating sa buhay po ng isang mananampalataya. Bakit? Kasi may mga patuloy pa rin siya nabubuhay doon sa mga maling bagay na patungkol kay Kristo. So yun po, no? Kaya kailangan, napaka-importante na ang isang babes in Christ, isang sanggol, ay makilala niya po kagad yung Kristo. Kasi kung hindi, dun po darating ang panahon, yung pagkakataon na siya po tumatagal bilang mananampalataya at ang ending ay hindi niya clear, no? Hindi clear sa kanya. Siya po ay 10 taon ng mananampalataya, 20 years ng mananampalataya. But yung accurate knowledge about Christ ay hindi niya naintindihan. So doon po pumapasok po yung carnal man. No, yun po yung next level po, no, na pag-usapan natin next week. So the only diet ay si Christ, no, hindi yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi masama na gumagawa ka para sa Panginoon, pero kailangan mo muna, ang pinaka-importante, maintindihan mo muna si Kristo bakit mo ginagawa yon. Kasi babagsakin yan, pag napagod ka sa paggawa sa Panginoon, sasabihin mo, hindi ako karapat-dapat. Kasi nga, hindi natin kilala yung Kristo na meron po tayo. So, second thing is next po is know what you have in Christ.
kanina, no, the only diet ay si Kristo lang. At ngayon, kailangan maintindihan natin, know what you have in Christ. No, remember, no, yan yung mga pinag-uusapan po natin sa mga simula po natin, yung ating pong mga identity. So that's our identity, yung identity natin. Yan yung mga bagay na meron tayo kay Kristo. No, kaya kailangan ay ma-refresh tayo lagi doon. Sino ba tayo kay Christ? No, yung ating pong tayo ay saved na, tayo ay blessed na, tayo ay righteous person, tayo ay victorious person. Lahat ng bagay na yun ay hindi pa lang pupuntahan. That's our reality na. That's our identity in Christ. Hindi pa lang natin makakasama si God. Hindi pa lang natin makakasama ang Holy Spirit, no? Nasa atin na po ang Holy Spirit. The moment na tayo nagkaroon ng relationship sa Panginoon, ang Holy Spirit ay nakatahan na po sa atin. So that's why hindi na po natin siya kailangang tawagin pa na para tayo ay imbitahan natin ng Holy Spirit. No, hindi na ho. Bakit? Kasi yung Holy Spirit po ay nasa atin na eh. So kailangan lang natin siyang maintindihan na yung Holy Spirit ay nasa atin na. Ano pa? Na tayo po ay pinaging matuwid na, tayo po tinanggap na ng Panginoon. So lahat ng bagay na yan, that's our identity in Christ. Tayo ngayon ay anak na. No, kailangan po nating lakaran po yan because that's our reality. Pag sinabing reality, ito na yung kalagayan natin ngayon. Hindi ito yung pupuntahan pa lang natin. No? Yung hindi natin pupuntahan ang kaligtasan, ang katuwiran, ang kabanalan, lahat ng yan ay saan? Sa new creation person, nandoon sa atin. So that's why kailangan maintindihan natin yon. Paano mo natin maintindihan yon? Yun yung sinasabi po, no? Yung magkaroon tayo ng knowledge about doon sa truth. Walang iba kundi kay Christ. Kasi para maintindihan mo yung bagay na meron ka, maintindihan mo muna yung Kristo na nagbigay sa atin. So know what you have in Christ. That the communication of thy faith may become effectual or effective by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ. So, sa Tagalog po, ang sabi pong ganun, idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbubunga ng mas malalim sa pagkaunawa. Saan daw po? Sa pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So nagiging effective lang daw po ang faith, ang ating mga pananampalataya kay Kristo by the acknowledging of every good thing. Ano yung every good thing na tinutukoy po diyan? This is our identity which is in you in Christ Jesus. No, ito yung bagay na minsan nalalampasan ng mga mananampalataya. Na yung mga yung every good thing po dito, hindi ito mga material thing, no? By acknowledging of every good thing which is in you, in Christ. So ano yung mga in you in Christ? This is our identity, this is our reality in Christ. So ito yung mga spiritual blessing, all spiritual blessing, ito yung every good thing na nasa atin. Kaya para daw po maging effective, ano daw po? By the acknowledging. Ano yung acknowledging? Diyan, ito po yung kailangan maunawaan, malalim na pagkakaunawa doon sa mga bagay na meron tayo kay Kristo. Kaya marami po kasi nga na hindi naintindihan ito, yung mga spiritual blessing na meron tayo sa Panginoon. Ito yung identity natin sa Panginoon, na kung saan kailangan po nating makita, maunawaan na meron sa atin in Christ Jesus. Kaya yung bagay po na pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos, nagkaroon po ng hindi lang bagay ng parang ngayon may relasyon ako sa Panginoon. Mayroon pong nangyari. Mayroon pong bagay na kailangan mo nang maintindihan kaagad dahil na kay Kristo ka na. So again, hindi nga ito mauunawaan kung walang magpapaliwanag. At papaano din ipapaliwanag kung sila mismo ay hindi rin nila naunawaan. So by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Ano yung mga every good thing na yan? Again, this is our identity in Christ. Ito yung ating pong righteousness, no? Ito po yung ating pong holiness, ito po yung ating forgiveness, yung mga everything na yan, yung na tayo po ay already a victorious person, tayo po ay already healed, tayo po ay accepted, tayo po ay blessed.
tayo po ay anak na ng Diyos. So that's the good thing which is in us in Christ Jesus. So nagiging effective lang po ang faith kapag nakikilala natin ng lubos ang Panginoong Kristo, at kapag nakikilala naman natin ng lubos ang Panginoong Kristo, na-acknowledge natin yung every good thing na meron po sa Panginoon na nasa atin dahil sa Panginoong Kristo. So faith becomes effective when there is recognition what is already true in Christ. Ang pananampalataya daw po ay nagiging effective kapag nandoon po yung recognition what is already true in Christ. So, ibig sabihin po na nagiging active, nagiging powerful, hindi dahil po sa effort, hindi dahil sa emotion, hindi dahil sa mga paulit-ulit na ginagawa, kundi dahil saan? Sa alignment natin doon sa truth na already established in Christ. Kaya yung recognition dito, hindi ito yung simpleng awareness na alam mo lang, kundi yung accurate and clear understanding ng kung ano ang totoo sa ginawa ni Kristo. Gaya nga ng mga nababanggit natin, yung forgiveness, acceptance, righteousness, identity natin, yung inheritance natin. So lahat po ng yan ay kailangan po nating maunawaan because it is already na nasa atin po naka-establish na already established in Christ, at ito po ay naka-align na nasa atin naman ngayon bilang mga mananampalataya. So yun yung every good thing na binabanggit. Kaya kapag ang isang believer ay nagsisimulang makita na ng tama kung ano yung mga accomplish ni Christ, yung faith po ay naturally becomes nagiging effective. Bakit? Because faith does not operate in ignorance but in truth. No? Hindi ito nag-ooperate sa ignorance but in truth. So, kaya kung unclear ang understanding about what is already given in Christ, pag hindi po clear, ang faith po ay nagiging mix, no? Meron pong kaya doon pong pumapasok yung parang nagkakaroon ka ng doubt, kailangan mo mag-strive, kailangan mo yung mindset, yung performance-based na mindset. Pero kapag malinaw ng revelation sa iyo, no, yung faith stop niya mga struggling para to obtain and starts confidently receiving. Kaya ang pananampalataya po ay works best when you are not trying to achieve something from God. Ibig sabihin, tayo po ay nag-agree with what God has already done in Christ. So, yun yung bagay na kailangan nating ma-establish sa atin. Lumago tayo. That's the maturity, that's the growth. Ibig sabihin, nag-agree ka kung ano yung bagay na in-establish ni Kristo, kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. At lahat ng bagay na ginawa ni Kristo sa atin, hindi ito yung future, hindi ito yung parang hope natin, kundi ito na po yung ating reality. Ibig sabihin, established na po sa atin, nakalagay na po sa atin. Kaya marami pong mga newborn in Christ ang nahihirapan sa kanilang yung mga babes in Christ nahihirapan sa kanilang spiritual growth, hindi dahil kulang yung ginawa ng Diyos. Dahil kulang po yung dahil nagkakaroon po ng misunderstanding sa kung ano po yung tinapos ni Kristo. So nagkakaroon ng mix. No, ang kaligtasan ay gift ng Panginoon, pero ayan po yung nakakatakot, yung mayroong pero kailangan ganito ang gawin mo. No? Again, hindi ko po lagi ko sinasabi, no, tayo po ay ligtas na sa Panginoon kung tayo po ay mayroong pananampalataya kay Christ. So hindi ko sinasabing gumawa na kayo ng kamalian, gumawa na kayo ng kasalanan, no, magpatuloy na kayo sa mali. And that's the wrong understanding about the grace of God. Dahil hindi natin na-receive yung biyaya ng Panginoon para gumawa at magpatuloy sa mga maling bagay. No? In fact, ang biyaya ng Panginoon ang siyang nag-i-empower sa atin para para tanggihan natin na gawin yung mga maling bagay. So ganun po, hindi ang biyaya ng Panginoon is not licensed to sin. Ito po ay ini-empower tayo to overcome yung mga sin na pwede nating magawa. So anong kailangan natin una? Ma-recognize po natin yung mga bagay na meron tayo kay Christ. Kaya kapag nagkakaroon ng misunderstanding,
ay yun po, doon nagkakaroon po ng problema. Sinusubukan nilang kunin o achieve yung mga bagay na ibinigay na ng Panginoon. Yung tipong gusto mong maramdaman yung blessing ng Lord, pero kailangan mo munang gumawa ng mga bagay patungkol sa Panginoon. So parang transactional ang God. Kapag ang isang Diyos po ay naging transactional, hindi po siya Diyos. Dahil bakit po? Ang Diyos po ay hindi po nakikipag-transact. No? Ibig sabihin, kailangan meron kang patunayan, susuklian ng Diyos. So hindi siya Diyos. Bakit? Kasi ang master niya, doon ang tao. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa ng tao, kailangan may isukli ang God. Parang ang God ngayon ang may utang kasi nga may ginawa yung tao. So hindi po ganun ang ating God. No? Parang gumagawa ka para meron ka makuha sa God. No, hindi. You have already all in Christ. May spiritual blessing mo na kay Christ ay meron na sa iyo. At yung mga bagay na ginagawa mo ay ito yung resulta ng pagkaunawa mo na meron ka na kay Kristo. So yung mga bagay na po yun, no? Yung pagsiserve natin, yung mga ginagawa natin, pagre-reach out natin sa ibang tao, that is the result na meron tayong bagay na na-receive kay Christ. Hindi ito yung papunta at pupuntahan pa lang natin kay Kristo. So, ang growth po ay, ang spiritual growth ay hindi po tungkol sa pagdagdag ng mga bagay na kulang pa, kundi pagbubukas ng mga mata sa kung ano at kung anong meron kay Kristo. So we don't grow by trying harder. Tayo po ay nag-grow by knowing deeper what Christ has already finished in us. Yung Christian growth ay hindi po ito bagay doon sa patungkol sa primarily na effort based, kundi sa revelation based. Kailangan muna natin mahayag muna yung Kristo na meron po tayo. At kapag naunawaan po natin, doon po nag-start yung growth po natin spiritually. And what's next? Una, only Christ, si Christ ang only diet. Pangalawa, kailangan maunawaan muna yung already na-establish in Christ sa atin. And pangatlo, not all teachings lead to growth. Na hindi lahat ng teaching ay dinadala tayo sa paglago. Why? Sabi sa Philemon 1:6, that the communication of by faith, mukhang na ulit. So, okay, let's continue. Continue po, no? Some teachings sadly shift the center away from Christ. No, may mga teaching po na hindi mo namamalayan, ito po ay naalis yung pagiging sentro patungkol kay Kristo. Ano yung mga bagay na yon? Yung from revelation to rules, from grace to performance, from dependence to self-effort. So ito yung mga bagay na kung saan mga bagay na nasi-shift, no? Imbis na yung Christ-centered ay napupunta po sa self-centered. Nagkakaroon kasi bakit? From revelation to rules, ganun po ang nangyayari. Imbis na si Kristo ang being revealed, ang nangyayari, nagiging listahan ang dapat gawin at hindi dapat gawin ang emphasis ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang Christianity becomes rule-keeping instead Christ-seeing. Yung tipong, kaya marami pong tao na parang ayaw nilang kilalanin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, dahil akala nila meron kang kailangan pong yung magiging rule-keeping ka. Na ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi ko gagawin, hindi ko sasabihin. Lahat na yan tama. Hindi po tayo against po diyan. Pero hindi po dapat doon nga ang foundation po natin. Kailangan muna natin magsimula, doon ma-reveal muna yung Christ sa atin. Kasi lahat ng mga bagay na iniiwasan po natin, pag na-reveal yung Christ sa atin, automatic na po yun. Madali nang naiiwasan, madali nang hindi nagagawa yung mga mali. Pero kung walang revelation about Christ, nag-start tayo sa rules, naging rule-keeping instead of Christ-seeing, ano po man nangyayari, mapapagod ang isang tao, ang isang mananampalataya. Kaya darating ang panahon, hindi niya na kayang gawin. Bakit? Hindi niya mapatunayan sa sarili niya na yung pagiging Kristiyano niya. Kasi nga, mas marami siyang sablay kaysa sa mabuti. Kasi nga, nagsimula dun sa rules. Ang emphasis ay yung mga listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin.
No, from grace to performance. Yung buhay na ang buhay sa Diyos ay nagiging tungkol sa what I do for God. Of what Christ has done for me. So nagkakaroon po ng pressure to perform instead of resting in grace. Napakalaki po niyan. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, ni Jesus mismo, sinabi niya, na kayo sino mang nabibigatan at napapagod at nabibigat ang loob sa kanyang pamatok, sa kanyang yoke. Mga napapagod, lumapit kayo sa akin dahil ang aking pamatok ay magaan at kayo pagpapahingahin ko. So it's not about doon sa mga pagod sa buhay. No, bakit binanggit po ito ni Jesus? Kasi nga, ang kausap niya po dito is mga Jewish people, mga rule-keeping sa kanilang pagkilala at pagsunod sa Panginoon. Kaya sila po'y pagod. Bakit? Dahil ang dami nilang mga law, ang dami nilang yung mga dapat nilang gawin. So ng Jews, no? Kaya alam ni Jesus, sabi niya, kung yung mga napapagod sa pamatok, no, yoke, yung mga heavily burdened, ay lumapit sa akin. Bakit? Kasi yung yoke ni Jesus ay hindi mabigat. Kasi bakit hindi mabigat? Pagpapahingahin nga tayo ng Panginoon. So ano yung pagpapahingahin? Ibig sabihin, siya ang gagawa. At through Jesus Christ, His finished work, no? Yung righteousness na dati ay by effort, ngayon, it's a gift from Christ. Nung siya po ay after ng cross, na na-receive nating sumampalataya sa Kanya. So anong rest? Ibig sabihin po noon, nagpapahinga ka doon sa bagay na ginawa ng Panginoon. Hindi ito yung bagay na wala ka nang gagawin. Dahil kung naintindihan mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, mas marami kang gagawin. Dahil bakit? Naintindihan mo yung Kristo na gumawa para sa iyo. Na from dependence to self-effort, unti-unting nawawala ang reliance sa Holy Spirit at napapalitan ng sariling strength, sariling diskarte, at sariling effort. Kaya hindi lahat po ng mukhang spiritual o may spiritual language ay automatic na nagdadala dun sa tunay na spiritual growth. Not all teachings ay ililid po tayo sa growth. Dahil may mga teaching na spiritual ang tunog pero hindi Christ-centered ang substance. Ibig sabihin, kapag ganito po, kahit na gaano pa ka-engaging o ka-religious pakinggan, hindi nito genuinely binubuo ang buhay ng believer. Kasi ang issue dito ay hindi yung ganda ng salita, but the center of the message. Hindi yung mga kamangha-mangha, but the center of the message. Hindi yung ginawa, but the center. Ano yung issue dito? Yung center ng message. Kaya kapag ang focus ay unti-unting nilalayo kay Christ, kaya ang resulta ngayon ay nagiging distorted din ang spiritual development ng tao. Parang pakiramdam niya, no? Yung parang yung anointing, may mga level, no? Mayroong mas may anointed, may mas hindi ganong anointed. So, yung anointing po natin, walang ibang source kundi si Christ. He is the anointed one, no? At yung anointed one na yun, si Christ, ay nasa atin. So, all believers, tayong lahat na mananampalataya na kay Kristo ay already anointed in Christ. Walang mataas, walang mababa. No? Yung religion lang yan ang nagsabi po niyan, ang nagturo po niyan. Kaya kapag pakiramdam mo, mas mababa ka, mas kulang yung faith mo. Pakiramdam mo naman, mas mataas ka, akala mo mas mataas yung mas close kayo ng God. So yan po ay pagpapakita lang ng distorted development ng spiritual ng tao. That anything that displaces Christ from the center will eventually distort growth. Because Christ is just part. Hindi lang siya dapat part ng message. He is the source of true formation. So, nawa po ay nasusundan po natin yung ating pong pinag-uusapan po natin. Kaya, anumang bagay po ang hindi magiging sentro kay Christ na mensahe, no? Ito ay hindi magdadala po sa atin sa paglago. Bakit? Dahil ang mas nakikilala ay yung ministry, mas nakikilala ay yung tao, mas nakikilala ay yung church, mas nakikilala ay yung preacher, mas nakikilala ay yung mga ginawa kumpara kay Kristo.
So dapat po si Kristo ang mas siyang naihahayag. Amen. So this is our conclusion. Ang tunay na spiritual growth ay hindi complexity ng teachings, no, kundi clarity of Christ. Hindi yung parang ang ganda, no, kahit gaano kadetalye yan. Kung hindi si Christ yung dinidetalye, dapat merong one source, one focus, and one diet. Christ alone, accurately known, deeply seen, rightly understood. So yan po yung dapat na meron nakikita natin. And this is our declaration. I will grow not by effort, but by revelation. Ano yung revelation? Kapahayagan ni Kristo. Ano yung kapahayagan? Yung pagkaunawa kung sino si Kristo, yung karakter ni Kristo, yung nature ni Kristo, kung ano tayo kay Kristo. So ano yung ginawa ni Kristo sa atin? So that is the revelation. I will mature not by performance, but by precise knowledge of Christ. Christ is my only diet. Christ is my life. Christ is my growth. Sa Tagalog, ako ay lalago hindi sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng kapahayagan. Ako ay magmamature hindi dahil sa performance, kundi sa tumpak na pagkilala kay Kristo. Si Kristo ang aking tanging pagkain, si Kristo ang aking buhay, si Kristo ang aking paglago. So yan po yung ating pong pinag-usapan, babes in Christ, that learning the knowledge of Christ. Nalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito, Lord God, and nawa ay patuloy kaming nabubuksan. Nakikita namin yung kapahayagan ni Kristo, naalis yung mga maling naitanim sa aming isip, Panginoon, at mapalitan po ng katotohanan. Kaya salamat po na marami dahil dito nagsisimula ang paglago. Hindi sa mga bagay na ginagawa namin, hindi sa laki ng ministry namin, kundi sa pagkaunawa namin kay Kristo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So praise God, isang pinagpalang gabi po muli sa atin pong lahat. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat, Pastor. Purihin po ang Panginoon and glory to God po. Napakaganda po ng topic ngayong araw na to. No? And araw-araw talagang pag-galing po sa Lord ang message at yung foundation natin. Sabi ko nga po, this is our starting point lagi. Pag mali ang foundation natin sa una, amen, kahit anong bagay sa buhay natin, mali na. Kaya kapag mali din yung spiritual natin na understanding, mamamali din po tayo. Kaya napakahalaga po, kaya doon nagsisimula yung pride ng isang tao. Kasi dahil sa maling understanding. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. Anyone po na gustong mag-ask ng question, malaya na po kayo magtaas ng inyong mga kamay sa oras na to. And yung mga yung mga naka-receive ng